Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan muli natin itong OLP or Online Loans Pilipinas. Dahil po hanggang sa ngayon, medyo matagal-tagal na itong online lending app na to. At ang dami na din ng reklamo, ang dami na rin ng hindi magandang feedbacks at reviews. Pero until now, dumarami pa rin yung mga biktima at umiiyak, nagko-complain dahil po sa mga ginagawa ng ulan na to at ang kanilang mga collectors. So si OLP, sa mga hindi alam, ang dating pangalan po nito ay si Mula Lending. Si Mula Lending ay inulan din ang hindi magandang mga feedbacks at reviews, reklamo at marami pang iba. Bago pa nagiging Mula Lending, si OLP ay dati ding ang pangalan ay Dr. Cass. So ilang beses na po ito nagpalit ng pangalan, pangatlo na. And then hanggang ngayon po ay ang dami pa rin nilang naiingan yung umutang. Ang dami po nilang mga advertisement na pinapalabas sa iba't ibang social media. At alam naman natin na ang inilagay nila sa kanilang ads ay pawang kasinungalingan lang compare doon sa totoong mangyayari ng inyong loan computation kapag kayo po ay na-approve. Isa sa magandang strategy nila, marketing strategy ng OLP ay ang 0% interest sa mga first time na borrowers. So, pwede kayong umutang from 7,000 up to 10,000 first loan, no interest. Buong buo ang amount na matatanggap ninyo. At ito ang dahilan na karamihan po ay dumating sa point na nagsisisi na at nagiging bangungot na sa kanilang buhay ang pagpasok nila dito sa Online Loans Pilipinas. Bilang isang matagal na borrower din ni Online Loans Pilipinas mula 2017 and then 2018. So more than 1 year po akong umutang kay Online Loans Pilipinas. Pero nung kinumpute ko po ang total amount na nakuha nila po sa akin ay umabot na po ng 108,000 sa maliit lang na halagang inutang ko dahil sa kaka-reloan. Bayad, reloan. Yun yung mga kadalasan ginagawa ninyo. Nababayaran nyo nga, pero nag-reloan naman kayo. Pag nag-reloan kayo dito kay Online Loans Pilipinas, ang processing fee po nila ay 10%, so 2,000 po sa 20,000 na loan. Halimbawa, approve kayo ng 20,000 at nag-reloan kayo, automatic po ang matatanggap nyo lang ay 18,000. 2,000 po ang ibabawas nila. Then, magbabayad po kayo ng 26,000 sa loob ng 30 days. Yan lang yung maximum na term na binibigay ni Online Loans Pilipinas, 30 days. Sa 20,000, 18,000 natatanggap mo pero magbabayad ka ng 26,000. So 8,000 po sa loob ng 30 days ang kikitain nila mula sa inyo. Imagine niyo po yan sa mga lending company, mga legit lending company, sa 20,000 sa loob ng isang buwan, pinakamalaki na yung 2,000 na kikitain nila. Pero dito sa kanila, 8,000. Sino bang makakapag-bayad or may magiging consistent yung pagbabayad ng utang kung nakailang beses na kayo mag-reloan? Well, sa umpisa siguro, sa first loan ninyo, mababayaran nyo pa dahil wala namang interest. At kahit 7 days lang yung term sa first loan, dahil buong-buo mo nakuha, so kaya mo po itong ibalik. Pero kapag guys, nag-reloan po kayo dito kay Online Loans Pilipinas, yung kikitain sana nila sa first loan ninyo ay babawiin po yan nila doon sa succeeding loan. Second, third, fourth, fifth. Dahil sa sobrang laki ng kikitain nila sa inyo at sobrang laki din ang hahabulin ninyong amount para makabayad kayo ng full, mapipilitan po kayong mag-reloan. Ang problema lang kasi, kumikita na sila doon sa reloan ninyo, tapos
umutang ka pa sa ibang ula para lang makapagbayad dito kay OLP. Nako guys, lalo nyo lang pong pinapahamak ang inyong mga sarili kapag ganyan po ang gagawin ninyo. Kaya until now, simula 2018 or 2017, 2018 hanggang ngayon, hindi po natin rekomendado pa rin si Online Loans Pilipinas. Ang tagal-tagal na po nila pero never po silang nag-try na baguhin yung scheme nila sa pagpapautang. Sinisiguro pa rin nila na malaki ang kikitain nila mula po sa inyo sa pagpapautang nila sa inyo. Kaya guys, hanggat maaari po, please, kung ayaw nyo pong mabaon at ayaw nyo pong magsisi sa bandang huli, huwag nyo pong sunggaban itong Online Loans Pilipinas. Kahit saan pa naman, makikita nyo po yung mga ads nila. Ngayon po, more than 1 million na po ang total number of downloads ng kanilang app. At kung ano pa sila, kung legit pa sila, bakit sila nagbabago ng pangalan? Pagkatapos nitong magbalit ng pangalan ng OLP, ano na naman kaya ang next nilang ipapangalan sa app nila kapag dumami na naman yung hindi magandang feedback mula po sa kanilang mga borrower. So wag po patinag sa mga patibong na 0% interest and no processing fee sa first loan. Dahil mababawi po nila yan at panis na panis po yung kikitain nila sa first loan ninyo. Doon sa second, third at sa succeeding reloan nila po sa inyo. Bukod po sa processing fee at interest, mayroon din po silang tinatawag na prolongation fee. Yung prolongation fee naman ay para mapuprosen yung yung term mo. Yung total amount mo hindi sila magpatong ng penalty. At is pa rin yung interest at is pa rin yung processing fee, magbayad ka pa ng 700 na processing fees. Kaya patong-patong talaga ang i-charge nila sa inyo. Mas lalo na kung hindi nyo po nabayaran ng buo. 1% po dati ang per day na interest ni OLP. Pero ngayon, balita natin, nag-increase sila. So, nababasa ko pa rin palagi ang pangalan ni OLP sa ating comment section. Ang dami pong nagko-comment sa ating mga videos. Kahit hindi OLP or dili OLP ang video, may mga nagko-comment pa rin ng about sa OLP. Ano ba naman kayo? Pero it's okay for me. Lahat po, kahit isaan nyo po i-comment, ang tungkol po sa isang online lending app, mababasa ko po yun. Baka yung iba nahirapan maghanap. Hindi alam paano hanapin yung mga videos related doon sa concern nila. Okay lang, walang problema sa akin. Pero guys, huwag nyo talagang patusin yung mga pang-iinganyo nila na 0% interest. At anong tawag dito? Walang processing fee sa first loan. Dahil panis po yung mga kikitain nila doon sa succeeding reloan ninyo. At hindi talaga mapipigilan dahil nasanay kayo. Nasanay kayo na first loan ninyo ay walang kahirap-hirap. Hindi kayo pinahirapan at wala talaga. Grabe, sobrang easy yung first loan. Kaya sa ayaw sa gusto ninyo at kahit wala kayong plano, magre-reloan talaga kayo. Once na nagre-reloan kayo, umpisa na po yan sa reloan journey ninyo. Hindi lang po dito sa OLP, kundi sa ibang mga ula din. So again, huwag utangan si OLP dahil hindi namin ito rekomendado dahil sa hindi po magandang feedback sa akin mismo na mahigit 1 taong umutang sa kanila at ang laki-laki po ng kinita nila. Yung bunga ng aking paghihirap dahil ginamit ko siya sa aking negosyo at ang negosyo ngayon hindi naman ganun kalaki ang kikitain dahil tapos 1% per day ang charge sa inyo, baliwala din. Kaya kung
uutang kayo kay OLP tapos i-capital niyo sa negosyo, huwag na. Sila lang ang makikinabang sa paghihirap na ginagawa ninyo araw-araw. So shoutout sa lahat, lalo na sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe. Usapang loan at online lending. At huwag kalimutang i-like o i-share ang video na to para daghan ang makabalo. Marami ang makakaalam tungkol po sa kanila, sa marketing strategy nila, kung paano nila kayo pa iikutin o paano nila kayo makulong sa kanilang online lending app. Shoutout sa aking mga subscribers at higit sa lahat sa aking mga members. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Hanggang sa muli. Paalam!